Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin aminadong mabigat ang laban sa 2016 FIBA Olympic Qualifier. Alaska Aces star forward Galvin Abueva aminadong nakinabang siya sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas national team. Undefeated Pinoy featherweight prospect Mark Magnifico Magsayo gustong makasagupa si former 3-division world champion Abner Mares ng Mexico. National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act inaasahang maisa sa batas sa susunod na buwan. Free agent power forward Tristan Thompson magsusuot pa rin ng Cleveland Cavaliers sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. 7th seed Ivo Karlovic pasok na sa quarterfinal ng Erste Bank Tennis Open. At interim WBA Heavyweight Championship ni na Cuban title holder Luis Ortiz at American challenger Bryant Jennings kasado na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Basketball, aminado si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na mabigat na hamon na naghihintay sa kanila sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Ito ay dahil kabilang sa mga posibleng makatapatang Philippine Quintet sa week-long Cage Fest ay ang mga European powerhouse teams na France, Serbia at iba pa. Ang kabuang detalye ihahatid ni senior correspondent Dennis Principe. Naging bukas man ang PBA ngayon sa pagpapairam ng players sa national team. Ayaw maniguro ni American Kiwi coach Tab Baldwin sa kahihinatnan ng bansa sa pagdasali nito sa huling Olympic qualifier. Kamakailan ay naglabas ang PBA ng listahan ng mga players na kinabibilangan ng mga manlalaro na noon pa man ay nais ni Baldwin na makasama sa training pool. Ayon kay Baldwin, nadagdagan man ng quality players ang potential pool. Ito garantisado na magiging mas malakas ito sa kupunan na kanyang hinawakan sa katatapos ng FIBA Asia Championship sa Changsha, China. You know, where we go from here, how close we really are to China when we are able to assemble all of our resources. I'm optimistic, but like everybody else in the country, I still don't know yet if our best matches up with their best. Dagdag pa ni Baldwin, dapat asahan ng susunod na Gilas batch ang isang matinding laban sa July 2016 qualifier kahit na makuha pa ng Pilipinas ang hosting rights sa final eliminator ng basketball sa Olympics. We need to go with our strongest possible team because this competition is really brutal. When you go to the Olympic qualifier, it's a significant step up on the Asian Championship. So, you know, we'll see. I'm hopeful. Samantala, sisimulan naman sa buwan ng Nobyembre ang weekly training session kung saan magkakaroon ng once-a-week practice ang pool tuwing araw ng Lunes. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, nagsilbing spoiler naman sa PBA coaching debut ni Star Hotshots Chief Mentor Jason Webb ang Rain or Shine Elasto Painters. May report si JV Esquilona ng Colegio de San Lorenzo. Nangangapa pa ang mga players ng Star Hotshots sa bagong sistema ni rookie coach Jason Webb. Ito ang obserbasyon ni Assistant Coach Johnny Abarrientos matapos na yumukod ang Star Hotshots sa Rain or Shine Elasto season opener kagabi. Ayon kay Abarrientos, tila hindi na alam ng kanilang mga players ang gagawin. Matapos na maagaw ng Rain or Shine ang driver's seat sa 4th and final period. At ang naging resulta, umani ang Elasto Painters ng 96-87 come from behind win kontra Hotshots. Ito yun, dahil hindi kami makadepensa, tapos nakaka-convert na sila and they getting back at us na
inisip namin makabalik kami kagad on its own, no? So, na-shorten yung movement ng bola, nag-end up kami na kanya-kanya, tapos, pagka meron kaming bad decision or not good shot selection, nakakatakbo sila on the other side. Doon kami nagka-problema. Hindi na si-settle yung depensa namin on the other side. Kasi, wala sa formation yung big. Hindi rin ikinatuwa ni Abarientos ang poor rebounding at shot selection ng kanilang mga players. On the other end, sa depensa naman, nakaka-stop kami pero hindi kami makapinish dahil nakukuha pa rin nila yung defensive rebound. Ang dami nilang offensive rebound na kinuha sa amin. So, tingin ko yung story ng game eh. Kaya, yung nagkagulo kami, nung huli, hindi na kami nag-execute and we rushing up our offense and that frustrated pagbalik namin sa depensa. Kasi hindi nga kami maka-execute, so siguro yun yung naging problema natin. Sa linggo ay tatangkain ng Star Hotshots na makapagrehistro ng unang panalo sa PBA Philippine Cup. Katapat ng Team Cone Mentor Barangay Ginebra, San Miguel. Para sa PTV, GV Escalona, Colegio de San Lorenzo. Lipat tayo sa boxing. Bagamat naunsyami ang kanyang dapat sanay title challenge kontra British WBA Super Bantamweight ruler Scott Quigg, hindi pa rin naglubay sa ensayo si 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Sa katunayan, mas pinaigting pa ni Donaire ang training camp 7 linggo bago ang kanyang title eliminator kontra Mexican top contender Cesar Juarez. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. World Championship level na ang paghahanda ni former 5 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Ito ang tiniyak ng father trainer nito ng si Nonito Sr. sa panayam ng Sports Radio. Ayon kay Nonito Sr., handa lang silang sumabak sa kahit ng sinong world title holder ng Super Bantamweight, kung saan target ng nakababatang Donaire ang makasungkit ng isang world crown. Nakatakdang sumabak sa isang world title eliminator si Donaire kontra Mexican Cesar Juarez ngayong December 12 sa Puerto Rico upang madetermina ang mandatory challenger ni current WBO champion Guillermo Regundo ng Cuba. Kung maaari lang din, kung maaari lang ngayon, i-disregard na itong si Juarez, tuloy na tayo si Regundo, kaya na natin yan. Iba lang ka lang minute ngayon. Kung tuloy-tuloy na, labanan na natin ang Champions Challenge si Regundo, wala na problema doon. Stability din yan, ang hirap na naglating, mabilis, malakas. Naunsyami ang title challenge sana ni Donaire kay British WBA World Super Bantamweight Champion Scott Quigg na nakatakda sana sa November. Sa kabila nito ay hindi naman nakitaan ng pagkadismaya si Donaire sa pagpapatuloy ng kanyang ensayo. Hindi, wala akong nakita ngayon ko nakita na ngayon ko na kung ano sa kasigasing mag-training yan. Siya talagang motivated, dedicated, masyadong madisiplina ngayon, hindi kumakain ng hindi inom, parati dito ko siya nakita ngayon, grabe ang motivation niya. Si Juarez ang top-rated contender ng WBO sa Super Bantamweight class habang second-ranked fighter naman si Donaire. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hinamon naman ang showdown ni Filipino rising star Mark Magnifico Magsayo si former 3 Division World Champion Abner. Ito'y matapos sa patulugin niya sa first round si Mexican prospect Yardley Suarez sa kanyang US debut noong linggo. Ayon kay Magsayo, gusto niyang makasagupa ang mga pinakamahuhusay na boksingero sa featherweight division tulad ni Mares at Ukrainian WBO champion Vasil Lomachenko. At kung mabibigyan siya ng pagkakataon, nais umano ni Magsayo na makaharap si Mares sa kanyang susunod na laban sa Estados Unidos. Umakyat sa professional ranks noong taong 2013, si Magsayo ay may unblemished record at 12 wins with 10 by knockouts, habang si Mares naman ay may kartadang 29 victories, 15 via stoppages, 2 talo at 1 tabla.
Narito naman po ang isang good news para sa mga national athletes at coaches. Tumataginting na 10 milyong pisong insentibo ang naghihintay sa bawat atleta na makakapag-uwi ng kauna-unahang Olympic gold medal para sa bansa. Ito'y kapag naisabatas na ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act sa susunod na buwan. May report si Arian Malyari. Tiyak na magbubunyi ang mga national athletes at coaches ng bansa. Ito'y dahil sa susunod na buwan ay inaasahang maisasabatas na ang Senate Bill 2898 na mas kilala sa tawag na National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa ilalim ng panukalang batas, tatanggap ng 10 million pesos na cash incentives ang mga atleta na makakasungkit ng gold medal sa Summer at Winter Olympics. 2 million pesos sa mga gold medalists ng Asian at Winter Games, habang 300,000 pesos naman para sa mga gold medal winners ng Southeast Asian Games. Kalahati naman ang tanggap ng bawat atleta, ang insentibong ibibigay sa kani-kanilang coaches. Bukod pa rito, magkakaroon rin ng libreng medical at dental consultation sa mga government hospitals ang mga athletes at coaches. At mabibigyan rin sila ng 20% na discount sa mga pampublikong sinihan. Nagbigay na kami ng endorsement and we have replied to Malacanang, to the palace, and telling them that we are in full support of this increased incentives for the athletes and coaches, and we hope that this will be approved on a timely basis. Naniniwala rin si POC Chairman Tom Carrasco na karagdagang motibasyon ang ihahatid ng panukalang batas sa mga national athletes at coaches na inaasahang lalo pang magsisipag sa ensayo upang makapag-uwi ng karagdagang karangalan para hopefully, with more incentives, there will be more performance, higher performance, and more competitiveness in our ranks of athletes. And of course, they should aspire for higher ranking in the world events. At sana tuloy-tuloy na ito. Sa Nobyembre 16, inaasahang maisasabatas ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Alaska Aces star forward Calvin "The Beast" Abueva. Aminadong nakinabang siya sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas National Team. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalikan niyo paboritong PTV Sports, lubos ang pasasalamat ni Alaska Aces hard-banging forward Calvin Abueva sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng national coaching staff para makapaglaro siya sa Gilas Pilipinas. Ito'y dahil bukod sa nakamit niyang experience sa paglalaro sa mga nakalipas na international tournaments, ay nadagdagan rin ang mga fans ng tinaguriang The Beast. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Aminado si Alaska Aces star forward Calvin Abueva na nakinabang siya sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas sa mga nakalipas na international tournaments. Ayon kay Abueva, maibabahagi niya sa kanyang mga teammates ang kanyang karanasan sa pagsusuot ng national tricolors. Unang naging bahagi si Abueva ng Gilas Pilipinas na tumapos na runner-up sa FIBA Asia Men's Championship sa China noong isang buwan, bago niya pinamunuan ang kampanya ng Team Manila North sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE noong nakaraang Sabado. Mas malaking advantage sa akin yung opportunity na gawin yung ginawa natin ng FIBA sa PBA. Nakapag-adjust naman sila, diba? Sa mga nadaanan namin. At least hindi lang ako yung Sani, just si Quezon, diba? Kaya magandang opportunity sa amin doon na maglaro sa Alaska. Samantala, ikinagulat naman ni Abueva ang bigla ang pagdami ng kanyang mga fans kasunod ng kanyang stint sa Gilas Pilipinas team. Siyempre, papasalamat ako sa mga binigay nilang support sa akin. Siyempre, nakakapagbigay lalong kumpiyansa yun na maglaro sa FIBA o sa anuman league natin dito, di ba? Kaya talagang pinagbubutihan ko, pinagbibigyan ko ng pansin yung mga ginagawa ng tao na para sa akin sa performance. Diba?
Bukas ay makakatapat ng Alaska ang Talk and Text Tropang Texters sa season opener sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, semi-final appearance naman ang inaasinta ng Meralco Bolts sa season opening All-Filipino Conference. Nagbabalik si Ria Arevalo. Kumpiyansa ang Meralco Bolts coaching staff na maganda ang ipapakita nila sa season opening PBA Philippine Cup. Ito'y kahit pa aminado sila na mas mabigat ang kompetisyon sa liga ngayong season, kasunod ng ginagawang pagpapalakas ng ilang team. Ayon kay head coach Norman Black, target nila na makapasok sa semi-finals ng All-Filipino Conference. Looking to improve. We improved, I believe, 8 games over the year before. I think we ended up 500 last year. I think the team the year before, I wasn't the coach for the team the year before. Under Ryan, I think it was 8 games under. So we improved by 8 games this past year, and we're looking to improve some more. That's basically what it comes down to. We're not in a position to be predicting championships at this point, but at the same time, we are looking to improve. And the goal of every team is to make it to the semifinals. I mean, so that's really our goal going into the these 3 conferences that are coming up this year. At dahil single round robin lamang ang format ng eliminations, nais ni Black na humataw agad ng panalo sa Philippine Cup. I just want to win as many games as possible. Okay, I can't predict anything at this point. I'm not talking tech. I don't own the strongest teams in the league, but I think we have improved ourselves talent-wise. We have gotten much younger than we were last year, and of course, you got to put it all out on the basketball court. You can't really talk about it. I think on paper we certainly have improved, but until we prove it on the court, it doesn't really mean much. Sa Oktubre 28, unang sasabak sa aksyon ng Meralco katapat ang defending champion San Miguel Beer Mill. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat tayo sa volleyball. May isang nadagdag sa koleksyon ng mga championship trophies ng Ateneo de Manila University. Ito ay ang UAAP Men's Beach Volleyball Crown na napasa kamay ng tandem ni na Mark Espejo at Isay Marasigan. May report si Arian Malyare. Muling Ateneo de Manila University na kaya nilang mangibabaw sa indoor at beach volleyball. Isang buwan matapos sa pagharian nila ang Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Dinumina naman ng Ateneo Blue Beach Spikers ang men's beach volleyball competitions ng UAAP Season 78. Humataw ang partnership ni na Mark Espejo at Isay Marasigan ng 21-16 at 21-19 na panalo laban sa USC Tiger Spikers tandem ni na Anthony Arbasto at Chris Joy Guzman sa 4th match kahapon upang angkinin nila ang titulo ng men's beach volleyball. Sa panayam ng PTV Sports, labis sa ikinatuwa ni head coach Oliver Almadro ang impresibong performance ng kanyang mga players sa beach volleyball event. They respond well sa mga instructions. Tapos talagang inspired talaga sila kuhanin yung championship this year. Like sila playing year nga niya. So medyo motivated siya para kuhanin. Although nag-struggle siya ng game 2 and 3 pero yung game 3 pero alam ko naman na nakakabawi because may goal siya. Talagang may goal yun nila may goal ka this year. Talagang yung heart nila yung ipapanasa. Samantala, ibinalita naman ni Almadro na sa Disyembre ay sasalang sa training camp sa abroad ang kanyang mga players bilang preparasyon para sa kanilang title defense sa UAAP Men's Volleyball Wars. We have training and friendly match this December outside the country in January. Yun ang plano natin for us. Yung January, I'm sure Thailand na yun. Yung December, hindi pa namin ma-disclose until wala pa feedback sa mga nirequesta namin. Hindi pa kami makakasabi ko saan. Pero ang inaay ko talaga, Japan. Sa darating na Pebrero, sisikad ang aksyon sa Men's Volleyball Tournament. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, inaasahang makikinabang naman sa 12-day workshop na inorganisa ng Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI ang mga local at foreign coaches na nasa bansa.
Para sa detalye, narito po muli si Arian Malyari. Pinamunuan ng 2 foreign instructors ang coaches seminar na inorganisa ng Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Idinao sa Arellano University Law School sa Maynila. Sumailalim sa physical, mental at psychological orientations ang mga local at foreign coaches. Sa ilalim ng patnubay ni FIVB course lecturers Razi Sivzadeh ng Iran at Chen Wanzhao ng China. Bukod pa nagkaroon rin ng drills at spike sessions ang mga mentors, kasama ang Arellano men's volleyball team. Malaking tulong to dahil yung mga bagong techniques na tinuro ng lecturer namin, malaking tulong, makakapag-additional kami sa mga form nila, sa pag-ayos ng form nila sa paglalaro. Tsaka advantage na rin sa amin mga coaches dito na madagdagan palalo yung nalalaman namin. Oh, very much. Kasi number one, it reaffirms yung beliefs namin o yung alam na namin. Kasi parang review din to from our basic knowledge from before. Number two, added information. Because now they're teaching us higher levels of plays. And the fact that they are internationally exposed na coaches. We have one from China, we have one from Iran. Maganda rin to because we can also apply this and apply of our own. Sa panig naman ni Sivzadeh, ikinatuwa niya ang magandang response ng mga Filipino sa kanilang programa. I think they are having fun. They are doing their best to learn the new thing in any aspect, and they are trying to practice very hardly. And also, as you see, we have very good demonstrator today for spike technique. So I think they can help the next generation of the player for national team in the Philippines. Samantala, tiniyak naman ni LVPI Vice President Peter Caico na pagkatapos ng workshop ay sisimulan agad nila ang pagbuo sa Permanenteng Coaches Commission. We're doing this to upgrade the skills level in coaching of local coaches. Kumuha ng foreign coach, but siyempre we want our own homegrown. So this is our way of telling them, guys, get into this, we'll help each other. Makikinabang naman bansa. Hindi naman ako, hindi naman sila. It's for the country. Sa Oktubre at 31, inaasahang magwawakas ang FIVB Coaches Level 2 Seminar. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Free agent power forward Tristan Thompson magsusuot pa rin ng Cleveland Cavaliers uniform sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Napanatili ng Charlotte Hornets ang malinis na kartada sa preseason games. Ito'y matapos na dominahin nila ang host Detroit Pistons 99-94 kanina upang palawigin sa 7 matches ang kanilang unbeaten start sa exhibition season. Sina guards Jeremy Lin at Nicolas Batum ang kuminang ng husto para sa Hornets sa kanilang combined output na 36 points, 15 rebounds at 11 assists, habang si center Andre Drummond naman ang namuno sa atake ng Pistons sa kanyang game-high 21 markers at 15 boards. Napag-iiwanan ng 6 na puntos sa third quarter, nagsanib puwersa sa Lin at Batum upang ma-outscore ng Hornets ang Pistons sa fourth and final period, 29-18. Ang huling asignatura ng Charlotte Hornets sa preseason ay kontra Indiana Pacers bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang resulta ng iba pang mga laro kanina. Ginayuma ng Orlando Magic ang natulang New Orleans Pelicans 110-107. Tinirador at inihaw ng Memphis Grizzlies ang pobreng Atlanta Hawks 82-81. Failing grade naman ang ibinigay ng Miami Heat sa nangamoteng Washington Wizards 110-105, habang heat wave naman ang isinalubong ng Phoenix Suns sa makulit na Dallas Mavericks 99-87. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports bansa
Sa report ni Judith Caringal ng Sports Radio 918. Cleveland Cavaliers jersey pa rin ang isusuot ni free agent power forward Tristan Thompson sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Kanina ay nagkasundo na ang magkabilang partido sa isang 5-year $82 million guaranteed deal mahigit 2 buwan matapos na mapaso ang kontrata ng 6'10" Canadian slotman sa team. Unang hinugot ng Cavaliers bilang 4th overall pick sa NBA rookie draft noong 2011, si Thompson ay nag-average ng 8 points at 8 rebounds noong nakaraang season. Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni Ivo Karlovic sa Erste Bank Open sa Vienna, Austria. Kagabi ay pinatalsik ng 7-seeded Croatian netter ang nakaduelong si Sergei Stakhovsky ng Ukraine 6-4 at 7-5 upang umabante siya sa quarterfinal round. Hindi pinaporma ni Karlovic ang kalaban kung saan natalo lamang siya ng 9 puntos sa kanyang 11 service games. Ang round of 8 opponent ni Karlovic ay si unseeded Ernest Galvis ng Latvia. Sa women's tennis, pasok na si hometown favorite Anastasia Polyavtsenkova sa quarterfinal ng Kremlin Cup sa Moscow, Russia. Ito'y matapos na ma-upset niya si second seed Lucia Saparova ng Czech Republic 6-1, 6-7 at 6-3 kagabi. Walang hirap na inangkin ni Polyavtsenkova ang opening set pero natalo naman siya sa tiebreaker ng sumunod na set. Sa third and deciding set ay muling kinontrol ng unseeded Russian ang laban kung saan 2 beses niyang na-break ang Czech rival. Na makakatapat ni Polyavtsenkova ay ang kapwa Russian na si unseeded Margarita Kasparyan. Sa football, lumakas ang tsansa ng Manchester City na makapasok sa knockout stage ng Champions League. Ito'y matapos na maungusan nilang Sevilla 2-1 sa Group B match kanina. Mula sa score na 1-1, nagbaon si winger Kevin De Bruyne ng go-ahead goal sa 91st minute ng stoppage time upang pasayahin ang home fans sa City of Manchester Stadium. Dahil sa panalo, umakyat sa solo second spot sa Group D standings ang Manchester City sa kanilang nalilikom na 6 points. At sa boxing, 4 na araw matapos na mapasa kamay niya ang interim WBA heavyweight crown, naikasa na ang first title defense ni undefeated Cuban champion Luis Ortiz kontra American Bryant Jennings sa December 19 sa Turning Stone Casino sa Verona, New York. Naisukbit ni Ortiz ang interim WBA belt matapos na patulugin niya sa third round si Argentine rival Matias Bidondo noong linggo. Sa kabilang banda, lumasap naman ang unang kabiguan si Jennings sa kamay ni Ukrainian champion Vladimir Klitschko sa kanyang huling laban noong nakaraang Abril. Sasampa ng ring si Ortiz, bitbit ang unblemished record na 23 wins with 20 by knockouts, habang ipaparada naman ni Jennings ang kartadang 19 victories, 10 via stoppages at 1 talo. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Ang panayam kay WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Siksik sa mga sports balita. Siksik-liglig. Oo, siksik-liglig. Umaapaw ang mga balita po ngayong gabing ito. Meron tayong volleyball, meron tayong PBA. Tapos yung exciting doon, yung Senate Bill, yung para sa mga coaches at saka sa mga athletes. So, tumataginting na 10 million pesos. Pag nakakuha ng gold medal. So, mas mamomotivate ngayon yung ating mga athletes natin. Athletes, tsaka yung mga coaches na makakalahok na dyan sa Olympics. So, ayan na. So, susunod na buwan na pala. Usahan natin. Anyway, eto na po mga kaibigan, ang inyo pong paboritong segment, of course, Meg. Ang question of the day. Question of the day natin is, sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa match-up ng Talk and Text Drop ang Texters at Alaska Aces bukas ng gabi? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayan, comment na po kayo. Kaya ikaw, R.A. Mores Paulo Caaminio na nasa bahay nanonood mag-isa,
mag-comment ka na. Thank you sa panonood, sister-in-law ko. Uy, hello, magandang gabi. Hello. Thank you sa panonood. At, uy, kagabi nga pala, no? Star Hot Shots, tsaka Rain or Shine. Oo, kawawa yun. So, lamang nung first 2 quarters, yung Hot Shots, hanggang 3rd quarter nga actually, no, bago nakahabol, yung Rain or Shine. Yung mga, would you imagine, yung mga nanguna sa Rain or Shine ay yung kanilang mga bigs, ha? JR Quinyahan. Oo. 17 points. And 8 rebounds. Tapos samahan mo pa ng Bo Belga, 11 points. Ayun, ang ating mga veteran players ng Rain or Shine. Oo. And Raymond Almazan, rock and roll, 9 points. Diba? Tapos sa star naman, si James Yap na may 13 points. Umpisa pa lamang po yan ng PBA. At bukas, exciting na naman yung magiging laban, Meg, kasi Blackwater versus NLEX ang first game. Ang second game naman, Talk and Text and Alaska Aces. So, sino po sa tingin ninyo yung second game pag-uusapan natin? Sino sa tingin nila yung mananalo sa pagitan ng Talk and Text na powerhouse, nagpalakas? At Alaska Aces na powerhouse din. Dahil si Calvin Abueva. At consistent ang Alaska. Alright, so tingnan nga natin. Ayos nga rin si Calvin, dumadami ang fan base. Oo, totoo yan. Alam mo, lahat, di ba? Pag ang pinag-uusapan natin, Gilas, itaw yung pangalang Calvin Abueva. Di ba? Bukod kina Jason, kina Ranidel, di ba? Gabe, lahat mga members ng Gilas. Alright, basta tayo. From Dwayne Balquirin, sabi niya kung sino lamang siya magwawagi. Pero Alaska yan, magandang laban sa parehas malakas. Correct, totoo yan. Kenneth Gonzaga, bakit Gin Kings? Siyempre, Gin Kings, sa Sunday pa yun Sir Dennis, tuloy ba yung Jervy Cruz to BGSM? Si Jervy Cruz, di ba, nasa Global Port Batang Pier ngayon? So, alamin nga natin kung may ganong balita na trade. From Philip Salazar, sabi niya, siyempre, the strong and reloaded tropang texters. Strong and reloaded tropang texters, ha? Galing kay Jonel David, Gilas yan, Talk and Text pala. Ang lakas ng lineup ng Talk and Text ngayon, parang Gilas lang. From Ruel Gatmaitan, Alaska, kasi intact na chemistry nila, walang masyadong adjustment. Unlike sa TNT, daming bagong player. Pero gaya nga ng sinabi nila, kahit bagong player sila, somehow na nila yung chemistry nila sa Gilas. Pero alam mo ba, according to Jason Castro, patuloy pa rin nilang hinahasa yung kanilang team defense. Medyo, alam mo yun, sa chemistry, marami pa daw dapat ayusin. Pero nakikita naman niya na pag nakuha nila yung chemistry na yon, pag nakuha nila yung mga tamang plays ni Coach Jong, malaki ang chance nila. So, yun ang sabi ni Jason. May kulang pa. Defense, tapos of course, kailangan pang ayusin ng mabuti kung paano mag-gel sa team sina Troy and Mo. Tapos madami pa silang bago. May Dylan Ababu, meron Denok Miranda. Dami. Okay. From Buko Pandan. Wow. Buko Pandan. Nakagutom to. Sabi lang niya, Alaska. Alaska lang. Wala nang dahilan. Bakit? Wala. Okay, Villanueva, Umandap, Roel, Alaska. Bumangis kasi si The Beast. Abueva. Ready na? Sige, isa munang basa, Meg, bago natin. From Christian Adam Kinityo, sabi niya, Talk and Text, parang Gilas Team B. Gilas Team B, ha? Anyway, mga kaibigan, ang aming pong kasamang si Idol Dennis Principe ay naka one-on-one interview ang mabangis, isa pa sa mabangis, mabangis na boksingero na kapapanalo nga lamang po, 12-round unanimous decision. Ito po, ang ating sports chat segment kasama si Idol Dennis Principe at si Donnie Ahas Nietes. Roll it! Dito po tayo, sports chat. And joining us to talk about yung kanyang katatapos po na dyan po sa may Carson City, California, his first ever US fight, and for sure he will be hoping, or he's hoping na hindi po yun ang kanyang last fight. Ating WBO light flyweight champion of the world, the longest reigning world champion, Donnie Ahas Nietes. Okay, Donnie, siguro unang-una muna, kumusta ka na ba? At ano bang pakiramdam mo? Tama ba yun? Nagkaroon ka ng konting injury nung laban mo? Ngayon, okay naman. Ito pa rin yung kamay ko, yung kanang kamay ko dati na yung last fight namin ni Francisco Rodriguez na parang
parang nananakit ulit yung kamay ko. So ngayon okay naman. Hindi naman masyadong wala naman siyang mga kontakto. Okay. Matagal na rin pala yung injury na yan. Yes po. Alright. At parang makatama siya sa ulo yun. Masakit siya pag makatama sa ulo. Pagka matitigas sa ulo kalaban mo, no? Mahirap din pala, no? Oo, masakit. Donnie, yung kalaban mo, no, si Alejo, ano ba yung meron ba nakita kang pagbabago ng laban at na medyo napaisip ka habang tumatakbo yung laban mo rito sa Mexican? Sa tingin ko, ganun pa rin siya, malakas siya. Talagang hindi talaga siya gansahan kasi malakas siya yung left and right na bitaw na kamay niya. Malakas talaga si Tenke. Okay. Ano yung lakas na meron siya? Kasi balita ko nagkaroon ka ng cut sa mata. Dito sa kaliwang sa kilay. Parang maliit naman. Pero at the third round, fourth round, natamaan niya din ako sa ulo. So, nag-groggy din ako. So, naka-recover naman kagad ako. Ayun, bali yung cut niyan, parang meron ding dahil din sa headbutt. Tama ba yun? Kaya, madaling pumutok. Headbutt, either mga minsan, natatamaan din ako. So, hindi ko lang alam kung headbutt pa or tama bang tama na suntok ang nakatama ito. Okay. So, ngayon kahit paano, no, naka-first time ka na sa US, meron bang ibang feeling sa'yo, Donnie? Na kasi dumabang ka ng Dubai, Indonesia, Mexico, pero nga sinasabi, karamihan ng mga magagaling na fighter, na mga laban sa US ginagawa. Hindi ba na-feel mo na finally nakalaban ka? Yes, of course. Ito nagsisimula pa lang siguro, pero at future fight siguro mayroon pang mangyayari na mga big fight talaga na dito gaganapin sa US. Meron namang plano, Donnie, sa'yo about your next fight? Kasi meron tayong naririnig na baka sa Bacolod gawin yung next fight next year. Pero iba sinasabi, nasa US ka na bakit hindi pa ituloy-tuloy yung kampanya dyan? Pero right now, ano ba yung na-assure sa'yo ng iyong promoter? Maybe at this time siguro, bigyan ako muna ng tune-up fight. Then after that, siguro baka dito ulit sa US, baka big fight na ulit. At pag sinabing big fight, Donnie, no, ang nababanggit ngayon, no, isa lang ang nababanggit, Roman Tito Gonzalez na tinalo yung nakaspar mo na si Brian Viloria via knockout. Yung ba yung laban na gusto mo talaga o yung isa pang champion na si Francisco Estrada nasa listahan mo pa rin? Yes po. Lahat ng champions sa flyweight gusto kong kakalabanin. So, of course, number 1 ko talaga si Gonzalez. Talagang nandiyan siya kasi sa top at saka number 1 for pound. At napanood ba yung laban niya kay Brian Viloria? Hindi ko last round lang yung nakita ko Roman Chocolatito Gonzalez. Kaya ni Donnie Nieves yun. Kaya yun? Question. Kaya yan. Okay, balik tayo sa ating mga Facebook messages from Nicole Dante. Sabi niya, gandang gabi, gandang Meg. Idol Dennis at Bay Haji. Para sa akin, Talk and Text kasi Ginebra lang ang pwedeng tumalo sa Talk and Text. Ginebra lang ang pwedeng tumalo sa Talk and Text. Hashtag Ginebra NSD. See more. Thanks po. Javen Canseco Salvador, Talk and Text po, Tautua for the win! From Leonard Nasorada, sabi niya, gandang Meg Idol, Alaska. Dahil sa tindi ng depensa at puso ng bawat manlalaro, lalo na si Idol Abueva from Samar, Tobate. Hello po sa lahat ng mga taga-Samar. Ronnie Mendoza, Banguran, TNT, reloaded Ang daming malalaki at ang dami pang shooters. Meron pang malalaki na tumitira ng 3 points. From Ronnie Mendoza, Banguran. Di lang tayo kay Ken. From Ken Rehob.
Sabi niya, I think TNT pero close fight. Close fight. Hashtag Jin fan daw siya. Galing kay Brian Lingquinco. Talk and text sa tingin ko. I heard from Uy Porto. May final score na, Final score, may Sige. prediction. Talk and text, 93. Aha. Alaska, 90. Aba? Close game. 3 points ang pagitan, ha? High scoring din. Baga sa ending, 3-0. 93-90. Galing naman kay Deez Topia, 50-50, ha? Dapat may manalo. From Philip Salazar, syempre, the strong and reloaded tropang texter. Francis Bonifacio Francisco, syempre Alaska Aces yan dahil sa hindi nagbago ang lineup nila. May nadagdag lang na rookie, ganun pa rin ang timpla ng Alaska. Lalo at nadagdagan pa ang experience ng Gilasca players namin. Si Mr. Quality Minutes Idol the Beast, Calvin Abueva. Seymour. Papatayin namin ang signal sa malabangungot na depensa ng Alaska. Di pa makakapag-adjust TNT ngayon sa tamang panahon pa. Kahit solid ang lineup nila. Binabati ko ang girlfriend ko na si Donna Gawala at mga ka-Alaska ko, Luz Viminda, avid fan Alaska Aces family. Salamat PTV Sports. Salamat po. Salamat. From Meme Jagdon Wagan. Sabi niya kung sino po ang may magandang ipapakitang laro bukas ay a die-hard fan of Alaska Aces. Pero di rin pwedeng baliwalain ang malakas na lineup ng Talk and Text. Pero sana manaig ang lakas ng mga Alas bukas. Ipakita nila ang Alaska Aces energy para mawala ng signal ang TNT. Good luck, Alaska Aces. Hashtag the Beast, hashtag please not me. Yes, more power PTV Sports, God bless. Galing kay Boss Bree Saligay o Boss Bride ba? Alaska kasi subok na yung team nila sa All-Filipino Cup. Unlike Talk and Text na mag-a-adjust pa sa bago nilang mga players. Pakibati po si Mama na nanonood ngayon. Hi Mama! Si Mama na may taste, sabi nga na Idol Dennis. Oo, sila to. Si Victor. Yung wave mo daw. Pati si Victor nakiki-wave, oh. Okay. So ano mo na yan? Wave mo na talaga yan. Ewan ko ba? From Jose Antonio Salise, Talk and Text yan. Kasi magaling dalawang rookie at yak. Papakitaan ng gilas yung mga yon. Love you nga pala sa asawa ko at mga anak ko na si Rain at si Rachel na nasa camping. Wow! Nasa camping? Nice. Masarap mag-camping. Speaking of camping, gusto ko. Totoo yan. Oo. Last camping ko nung summer pa. Bilis November. Nung Zambales, oo. Jose Antonio, hindi. Jessie Galera, Hinebra kasi ako. Pero Talk and Text mananalo dyan. Hi, Meg. Hi, Jessie. Yan. From Michael Moloboko, sabi niya, hanga talaga ako sa writer niyo. Oh, Michael, alam mo, ganyan talaga buhay. Ay sa'yo, Michael. Hello. Thank you, Thank you pa rin. Thank you. From Jericho Manuel, pabati nga po kami, Manuel family. Okay, Jericho, hindi. May padagdag si Jericho Manuel. Sa tingin daw niya, Talk and Text kasi nag-recruit sila ng mga bata at magagaling na bagong mga players at parehas pa na malaki. Kaya may edge na sila. Katulong pa sila Ranidel at Castro. From Ian Ojeda, Talk and Text. Solid na solid kasi line-up nila. Isa ka daw. Maraming salamat, Ian. Derek Arante, bahala sila sa buhay nila kahit sino manalo sa kanila. Basta ang inaabangan ng milyon-milyong fans yung laban ng Barangay Ginebra. Sir Dennis, totoo po ba na mapupunta si Jervy Cruz sa Ginebra kapalit ni Marcelo? Kauumpisa pa lang ng kauumpisa pa lang ng All-Filipino Cup. Antayin muna natin. Yung Global Port, okay, si Jervy Cruz nasa Global Port. No, may laban sila sa Sabado sa Davao against San Miguel. So tingnan natin performance ni Jervy doon. Paglaruin mo muna sa Global Port si baka Jervy naman Cruz. diba? Pumataw si Jervy. Oo. And then, si Dave Marcelo naman, Ginebra Sunday against Star Hotshots. Manila Classico yun. Ayun. From Neil John Nicolas, sabi niya, Talk and Text po kasi Gilas team yun. At nasa kanila ang best point guard na ng Asia. At si Halima at si Troy Rosario. Pero defense-oriented pa din po ang Alaska. Wag pa siguro, Talk and Text, magandang laban yun. Defense versus offense. Totoo din po ba? Matitrade. Sino? Jervy Cruz?
Talaga? Sa Ginebra naman, Idol Scotty Thompson, penging jersey. Pabati na din po si Mara, Grace, Chris, Jonel at sa mami kong si Maribel. Napatingin ako dun. Nakatutok po kami lahat sa PTV Sports. Uy, salamat po. Number 1 po kayo dito. Hashtag We Love You PTV Sports. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Jervy Cruz, wala tayong nababalitaan ganyan. Ano? Sebastian Abadis, Talk and Text, bye-bye na! Ang bilis! O sige, last 2 after ni Sebastian. Ha? Sebastian Abadis, Talk and Text yan. Mas malakas na lineup nila ngayon. Though we cannot underestimate Alaska, tanong lang po, saan po makakapaglaro si Rakal at Mark Cruz after ng NCAA Final? Salamat. Sana mabasa naman yan, ha? Assignment. Basa pa tayo dalawa, Meg. From Ray Jala, sabi ng Talk and Text yan, ang solid ang lineup nila. Mahihirapan si Calvin na buhatin yung team nila. Hi, Miss Beautiful Men. Pabati naman kami dito sa Oliveros, Quezon City. Number 1 kayo dito. Salamat po, salamat. At yung isa na lang, Meg, pakibasa mo naman. From Manuel Jabson, sabi niya magandang laban yan. Tingin ko magiging close game yan. Maglalaban ng mga former Gilas boys. Hashtag puso, hashtag Midtown Pasig. Si Kevin Rakal ay sa Alaska Aces. Since yung Letran, syempre makakalaban muna nila yung San Beda sa finals ng NCAA, hindi pa makakapaglaro. Bawal na bawal kayo sa kanila yan. Kailangan tapusin muna yung NCAA finals. Okay, Meg, mga pasalamat natin. Siyempre, pasalamat natin. Ay! Saka pala, alam mo ba kagabi, Meg? Nagkwento naman ako bigla, no? Alam mo ba kagabi, habang nasa bahay, na relax, nanonood ng PBA game between Rain or Shine at saka ng Star Hot Shots, nagkakape ko. Ngayon sa kape, since ayoko na masyado ng asukal kasi nga medyo bad din sa health ko, ginamit ko yung Sweet and Fit. Oo, ginamit ko yung Sweet and Fit sa coffee ko at naging maganda ang coffee experience ko. At syempre, dahil yung isang pa ako, nakataas na ganon, nilagyan ko ng bandage, nilagyan ko ng BioPatch Forest Powder. Effective yung patch, kasi di ba nag-jogging ako kagabi, nakapag-gym pa ako this morning. O, di ba? Na may cooling effect na relieve yung stress mo. So, try nyo na po BioPatch for your, para sa ma-relieve yung inyong stress and Sweet and Fit. Stress and pain. Coffee experience. And tea, ha? And tea as well. Okay, Meg, salamat. Maraming salamat din sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Miss Herdy Friend of St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and Good Couture. Yung nasakyan kong taxi kagabi, si Sir Benny Escrupolo. Ayan, maraming salamat, Sir, ha? Nanonood siya ngayon. Nakilala ko ni Boss Benny kagabi. At may nagpapabati rin. Si Darwin Abarzosa, family daw niya sa Tagawayan, Quezon at San Mateo, Rizal. Maraming salamat. Sir Benny, salamat po ulit. Nagpapabati si Sir Mel Mads, Melchor Magallanes, yung sister daw niya sa Las Piñas, Manang Angging, Astillero at Ate Elma Atilano at sa mga pamangkin ko. Pag-greet na din sa kumpare ko sa Uzami City kay Rene Boy Rojas na teacher ko ng high school. June Pongasi at higit sa lahat sa pinakagwapo ko estudyante dati, nag-iisang Haji Kaaminyo. Wow. So talaga, Sir. And extend my regards also to pretty Miss Meg. Ay, maraming salamat. Yan, salamat po sa inyong lahat. Hello sa mama ko, I love you. Ginger, Ate Rose, and Papa, I love you. At of course, De Los Santos family, dito po sa Nangka, sa Marikina City, sa Saliano, sa Caloocan City. And to Miss Aiza, I love you. Amy, thank you, Amy. Amy Alila. At Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pansamantala sa ngalan ni Idol Dennis Principe, ako po si Haji Kaaminyo. Meg Sioso. At hanggang sa Lunes pong muli, Monday po tayo magkikita-kita muna. Ito po ang inyong paborito, PTV Sports.